Binabati ko ang lahat ng nanay kasama ko. Mamis, nanay, mama, inay, ano pa ba? Nona. Happy Mother's Day sa atin pong lahat. Alam ko natin na ang mga nanay ko ang ilaw ng tahanan. Amen po. Pag nagkulang po, wala po ang nanay, nako. Kasi po ang nanay, multitasking, na hindi kaya po ng mga tatay. Kaya tantissimi auguri po sa lahat, even sa nanonood online, sa mapagpalang hapon po. At talagang naman talaga, blessed na blessed tayo sa araw na ito at ang mga lalapit ang mga mamis. Ang sabi ko ng Bible, seek first the kingdom of God and all His righteousness and all these things shall be added unto you. Sabi sa Matthew 6:33. Di po ba kapag inuna natin ang kanyang kaharian, di po ba? Ang lahat ng ating pangangailangan i-provide ni Lord. Amen po. So, sa hapong ito, naniniwala at nanampalatay po ba tayo na lahat ng ating pangangailangan ibigay ng Lord, ipoprovide? Amen! Dahil pinaghandaan natin ang linggo, namalansya tayo ng ating damit, talagang pinaghandaan at maaga tayong umalis ng bahay upang pupunta sa church dahil nais natin, excited na naman tayo makanaig ang Lord. Amen po. Kaya I believe by faith tayong lahat na kapag hinuna natin ang kaharian ng Diyos, nakakatanggap tayo ng rumaragasang mga pagpapala. Amen po. At sa araw na ito, tatanggapin natin ang lahat ng desire ng ating puso, ibibigay po ng Lord. Isang malakas na palakpak sa Lord. Amen. Amen. Glory to God. So ang araw na ito, tayo po ay dinala po ng Lord. Dariso na po tayo sa ating text. Sa Old Testament, sa Exodus. Sa Exodus chapter 3 verse 1 to 15. Babasahin ko po at sasabayan po ninyo ako sa pagbabasa. Exodus chapter 3 verse 1 to 15. Samantala mula nang tumira si Moises sa Madian, siya na ang nag-aalaga sa kawan ng biyenan niyang si Jethro. Minsan itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya. Parang hinga sa gitna ng isang mababang punong kahoy, kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog, kaya nasabi niya sa kanyang sarili, katakataka ito. Tignan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab. Nang lalapit, verse 4, nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy, Moises, Moises. Ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinapahirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan, alam ko ang hirap nilang tinitiis. At narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Egypto at ihatid sa lupang mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Hiteo, Amoreo, Perizzeo, Hiveo at Jebuseo. Verse 9. Narinig ko nga ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginawa sa kanila ng mga Egyptyo. Kaya papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Egypto ang aking bayan. Sumagot si Moises, sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Egypto? Verse 12, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan, at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Egypto ang aking bayan, sabi ni Yahweh. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno
Ngunit ano ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Verse 14, sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo kani ako nga. Ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Tayo po'y panandali ang yumuko at humingi po tayo ng paggabay sa ating pag-aaralan sa hapong ito. Ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo ay hingin po natin. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father in heaven, in the mighty name of Jesus and the power of the Holy Spirit, Panginoon, narito po kaming lahat, Lord God, tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan, dahil ikaw ang banal na Diyos, ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari. Pinupuri ka namin sa hapong ito, Panginoon. At kami ay patuloy na nagpapakumbaba, Lord God, lalo tigit sa aking buhay. Lord God, cleanse us with the most precious blood of Jesus. At Panginoon, make me worthy, lalo tigit ang aking buhay. Sa hapong ito, Panginoon, pakalinisin mo ang aking buhay upang magamit for your glory, O God. Ano man ang mga naisip ko na gawa sa mga huling sandaling ito, Panginoon, na hindi nakalulugod sa inyong harapan, hinihingi ko po ito ng kalinisan. Make me worthy, O God, to be used for your glory. At dalangin ko po, Panginoon, na ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo sa hapong ito, Panginoon, ay sasamahan mo kami, lalo tigit, Lord God, give me wisdom, knowledge, and understanding upang maihayag ang mga salita mo na may kapangyarihan, Panginoon. Hide me behind your cross, not my weaknesses be seen, but only your greatness in my life. Hallelujah. Bless thy servant and bless thy word na mahayag sa hapong ito, Panginoon. At Lord God, even sa aking mga kapatid na makikinig, Lord, open their spiritual eyes and ears upang, Lord God, maunawaan ang lahat ng salita na mahayag sa hapong ito. Ito'y maging pagpapala, kalakasan ng bawat isa. Kaya, Lord God, we believe na may gagawin kang dakilang bagay sa hapong ito. At Lord God, by faith, we claim na pinagpala mo na kaming lahat at aalis kami sa lugar na ito na pinagpala mo na. Thank you, Father God, seal all these prayers with the blood of Jesus and we give you back all the highest praise and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, nasa Old Testament po tayo at naalala po natin yung story, balikan po natin yung story ni Moises. Pero, isang tanong po, bakit kung minsan may ganitong pangyayari na tayo po ay matagal ng Christian, ang iba nga po ay umabot na ng mahigit 30 years, 20 years, 10 years, or 5 years, no? Ngunit dumadating pa rin sa ating mga buhay na tayo po ay yung nagda-doubt. Dumadating po yung nanghihina. Dahil tinanggap na po natin ang Panginoong Jesus, tayo born again na, ngunit may pagkakataon pa rin na tayo ay dumadating yung doubt. Yung, ano ba yung doubt sa Tagalog? Pag-aalinlangan. So, na-encounter na po natin ang Lord, na-encounter na natin, na-born again na po tayo, nakita na natin ang kanyang mga himala, pinagaling na tayo sa sakit at karamdaman, ang dami na nating natanggap na mga pagpapala, ngunit isang araw, dumating pa rin yung pag-aalinlangan. Bakit po ba dumadating yun sa ating mga buhay? Kasi likas po sa tao ang to see is to believe. Kasi ang sa Diyos po ay believe first and you will see. Kaya kung minsan pag dumating yung pagsubok na medyo malaki-laki dahil nasanay sa yung mga kunting pagsubok lang, pag biglang dumating yung pagsubok na mas iniisip mo na malaki, bigla na lang itatanong, Lord, bakit binigyan mo ako ng ganitong pagsubok? Di po ba? At doon tinatanong na, kinu-question na. Sabihin na kagad, Lord, bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako pinabayaan? Bakit hindi mo sinagot ang aking prayer? So, ano po ba ang difference ng doubt at saka unbelief? Doubt, sabi natin, pag-aalinlangan. Doubt is not the absence of faith. Ang doubt po, hindi po absence of faith. Ang doubt po is the questioning of our faith. Bumaba po ang lebelo ng ating pananampalataya at hindi na po buo ang ating faith.
For example, 100% yung ating faith bumaba, naging 90%. Kaya nagpo-question na po tayo sa Lord. Instead, ang unbelief, ano po yun? You do not believe at all. You are refusing to believe. At ito'y tawag sa spiritually blind. Talagang ayaw niyang maniwala. So, yung inawit natin kanina, I believe that you are healer. Sa lahat ng nag-believe that you are healer 100%, you will be healed. Because you believe. Ang sabi, no? Pero if 10% doubt, haluan mo, Lord, pagalingin mo ako, ni-request mo, Lord, pagalingin mo ako, Lord, i-heal mo ako. Pero pagkatapos mo nag-pray, pagalingin kaya ako ni Lord? Ibig sabihin may doubt na. Pagalingin ka kaya ni Lord? No, dahil hinihingi mo ang healing, ngunit yung belief mo, yung faith mo, bumaba ng 10%, hindi buo. Kaya hindi makakilos po ang Lord. Yan po ang yung kanina yung inawit natin. So, ang doubt is a struggle faced by the believers. Ito po ang kalaban. You can only doubt what you already believe. Yung naniniwala ka, dyan ka nag-umpisang nagda-doubt. Kasi ang doubt is not the absence of faith. Upang maunawaan po natin lubos itong pagtitiwala, meron pong mga halimbawa sa literal nating buhay na i-discuss po natin kung gaano kahalaga ang pagtitiwala. Ang pagtitiwala po ay hindi nakukuha sa madalian. Amen po? Amen. Pwede po ba na nakita mo lang sa fermata, nakasakay mo lang yung isang halimbawa, na-meet mo, nag-introduce yung name niya, tapos umutang ka agad sa'yo, pautangin mo kaya? Pahiram naman dyan ng 50 euro, nakasabay mo lang sa metro. Siguro walang ganun ano, yung magpautang talagang ano naman, talagang parang hindi naman ano yun. Kasi ang pagtitiwala po ay nakukuha sa matagalan. Kinikilalang lubos. Ito ay tinatrabaho at pagtatanim ng kabutihan. Doon pa lang magtiwala ang isang tao. I-explain ko po sa literal. Halimbawa, ang tao sa hayop. Sino pong nakapunta ng circus sa Cherco, yung maliit pa? Sa circus, di ba dinadala natin yung mga anak natin? Nakita natin doon yung tigre at ang leon. Di po ba? Sila ay mababangis na hayop. Ngunit sa katitraining, nakuha ang loob. Yung mabangis na hayop, di po ba nagtiwala sa kanyang amo, sa tao? At siya ay susunod na sa lahat ng sasabihin. Pero hindi po, ngayon niya kaharap yung leon, ngayon din kaagad susunod. No? Ganun po ang pagtitiwala. Matagal na training bago ma-tame yung leon, yung tigre at ibang mababangis na hayop. Ang tao sa aso, meron pong mga aso, anong tawag yon? Yung mga asong, yung matatapang, hindi, bulldog, Doberman, mga aso, mga yun. Di po ba, ang tao, una, takot. Pero kinuha niya, bali mag-guard sa kanyang villa, sa kanyang bahay. O even isabihin na lang natin, domestic na aso, yung ating mga aso, no? Pero tinitrain natin, pinapakain, pinapaamo. Alam po ba natin na ang mga asong ito, pag nakuha ang loob nila, they are faithful and they are loyal sa mga amo. Walang makakalapit, makakapasok dyan dahil talagang nila, dahil na-train siya, nagtiwala doon sa amo. Ang tao sa kapwa-tao, mga amo, ang mga amo bago po tayo pinagkatiwala na ibigay ang susi, may testing muna. Ako, mga 3 years muna ako umiyak bago nakuha ang loob. Pero ngayon po ay 25 years na po ako sa amo. Kaya after mga 10 years, pinagkatiwala na po yung sasakyan, dinadrive ko na lang ng sasakyan. Mga siguro, mga 18 years, binibigay na yung mga bangkomat, di ba? Di po ba? Ibig sabihin talagang subok. Tiwala. Kahit anong ilagay dyan, alam niya, talagang tiwala. Yun ang tao sa tao. Kahit po kayo siguro nasubukan ninyo.
yung mga matatagal na sa amo, na ang pagtitiwala hindi nakukuha sa isang araw, isang linggo, isang buwan. Taong pinautang. Pinautang mo dahil kaibigan mo, kamag-anak mo. Ngunit nung hindi nagbayad, makautang po ulit. Bakit? Nasira po ang pagtitiwala, di po ba? Kaya doon po, nagtiwala ka dahil kaibigan mo, kamag-anak mo, kaya pinahiram mo. Ngunit kung hindi na po magbayad, hindi na magtiwala. Yung may mga bilya sa Pilipinas, may mga bahay, at may pinagkatiwalaan kasi nandito sa Italy. Di po ba? May pinagkatiwalaan doon na pamilya, kapatid. Dahil nagtiwala po tayo, di po ba? Isang sabi lang, kailangan namin ng ganito, pambayad ng ganito. Di po ba? Dahil nagtiwala po tayo, padala ka agad. Alam natin na sumusunod. Pero kung hindi na po sumusunod, masisira na naman po ang pagtitiwala. At tungkol naman po sa mag-asawa o mag-boyfriend, di po ba ang pagtitiwala ay napaka-importante sa relasyon? Dahil kung may tiwala kahit saan pumunta, walang problema dahil nagtitiwala ka na hindi magawa ng iyong partner na maghanap ng iba o pagsisilosan, di po ba? Meron po ba na first meeting pa lang nanliligaw, sinagot mo na kaagad? Sino po kaya dito? First meeting ninyo, nag-meet kayo, sinagot na kaagad? Hindi po ba nanunuyo muna, nanliligaw muna, at kunin mo na ang pagtitiwala bago sagutin? At ang kikilalin mo na ang kanyang ugali, lalo tigit even ang kanyang pamilya. So, may sinasabi na kung may tiyaga, may ginagawa. So, even sa work, kung magtiyaga sa work, may promotion. Amen po? Amen. Kung may tiyaga sa business, yayaman. Amen. Kung may tiyaga sa pag-aaral, makatapos. Amen. Kung may tiyaga sa relasyon, hindi maghiwalay. Amen. Kung may tiyaga tayo sa ating faith, pupunta tayo sa langit. Amen po? Amen. Amen. So, dalhin na po natin sa spiritual. Yun po ay mga literal na example ng pagtitiwala. Introduction lang po ito. So, dahil natin sa spiritual, bago ka na-invite dito, tingnan mo yung katabi, bago ka na-invite dito sa church, ang hirap ng dinanas ng nag-invite sa'yo. Ha? Alalahanin po natin. Ayaw mo, pag nag-ring na yung cellphone, at alam mong, ini-invite ka na nung palagi every Sunday, kunwari, pinapatay, hindi mo sagutin, o kung sagutin mo man, may lakad ka, lahat na lang ng dahilan na sasabihin mo. At ano-ano pang mga dahilan mo? May sakit ako. Dahil danas ko. Si Red po ang nag-invite sa akin 1 year. Bago po niya ako. Dahil naubos po yung dahilan. Sabi niya, Ate Lali, ganyan-ganyan, invite kita sa church. Sabi ko, ay may puntahan kami. Ate Lali, may email pa yan ha, may text, may tawag, dami. Tapos pag nakita ko na siya, nagtatago na ako. Sabi ko, hindi ko sagutin. Kadami kong dahilan hanggang sa, may sakit kasi ako noon. Kahit na may sakit ako sa heart. Pero tinataguan ko pa rin. Sabi ko, hindi ako pupunta doon. Kasi hindi ko po alam na pastor na po pala si Rev doon. So, siya nag-burden sa akin. Dahil nalaman niya may sakit ako, kaya siya, normal sa kanya, naabutin ako. Pero ako lahat ng dahilan. Pero pag naubusan na po tayo ng dahilan, wala na tayong dahilan. That is, ang Lord na po ang gumagawa ng paraan. At kapag ang Lord na po ang mag-aresto sa'yo, wala ka nang magawa. Hands up, di po ba? Lord, anong gagawin? Sabi ko, nagdadahilan pa ako. Sabi ko, kung will ng Lord, yun ang last kasi anniversary sa JA1, sabi ko, kung will ng Lord, makarating ako. Pero sa isip ko, hindi yung will ng Lord, hindi ako pupunta. Ang isip ko, contrast. Pero ang sabi ko kay Reb, kung will ng Lord, darating ako. Naku, ang Lord, kapag siya pala ang kumilos, lahat ng dahilan, lahat na ubos na. This is the time, sabi ng Lord, i-arestuhin na kita. Kahit anong sabi ko, ang sasakyan ay hindi maganda ang parang sira, sabi ko. Pero sabi ni Brother Boy, pumunta kayo, kasi sabi naman niya, kasi pumayag naman siya nung una naming punta sa church.
So pag perfect time na ng Lord, kahit anong dahilan gagawa ang Lord ng paraan, kaming dalawa ni Asper hindi namin alam puntahan yung biya kasi napakalayo ang tram. Ba't alam namin? Sabi ko talaga hindi na pwede makaiwas. So when the perfect time na ang Lord ay, anong hirap man ang invite sa'yo, kapag perfect time na ng Lord, hindi ka na po makawala. Kaya marami po sa atin na nakaranas ng invite, no, pero pag sinabi ng Lord, yes na yan. Hindi na po tayo makatago sa Lord. Amen po? At yun ang umpisa, na nung umattend po ako hanggang ngayon, talagang tuloy-tuloy na po. Brother Budi? Glory to God. So, almost 1 year. Kaya yung pag-i-invite po natin, hindi po nagiging walang kabuluhan. Huwag pong pumigil. Even nung nag-invite din po ako kay Sister Susan, sabi ko, tingin, punta ka lang, sabi ko. Yung talagang ako, binigyan din ng burden sa iba na mag-invite. At sa akin po, nagpipray din po si Sorella ko habang ini-invite ako ni Reb. Siya po ay pray at saka sila pastora naglagay sa prayer box. Paano po ako makaligtas? So, glory to God po. Ang sabi po ng John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y mamunga at manatili ang inyong bunga sa gayon anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ipagkaloob sa inyo. Kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Kaya kapag pinili po tayo ng Lord, wala po tayong magagawa. Talagang susunod tayo sa kanyang kalooban. So, ang tao dapat lagi niyang isipin kung sino po ang bumubuhay sa kanya. God is the source of everything. Kaya dapat magtiwalang lubos ang tao sa Diyos. Dahil siya po ay ang ating Creator. Maniwala tayo na ang Diyos po ang Creator. Na siyang naglalang ng langit at ng lupa. And we are nothing without God. Paano naman po natin makikilalang lubos ang Diyos upang tayo'y magtiwala? Saan tayo babase kasi hindi naman natin siya nakikita? Hindi naman natin naririnig ang kanyang voice. Paano tayo maniwalang lubos? Paano tayo magtiwalang lubos? Ano po ang sagot? Hebrews 11:1. Pwede pong ilagay natin. Ang sabi ng Hebrews 11:1, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Di po ba? By faith. Faith po dahil hindi natin nakikita ang Diyos. Hindi natin narinig ang kanyang voice. Ngunit sa kanyang salita, nangungusap po. At ang ating pananampalataya, naniniwala tayo na may Diyos. Na born again po tayo dahil sa ating faith. At dahil sa kapangyarihan ng Diyos na humilos sa ating mga buhay and through His grace we are saved. Nakikilala nating lubos ang Diyos after nating tinanggap ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at personal na Savior sa ating mga buhay. Kaya nabuhay po ang ating Espiritu. Mula nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus, doon po natin nakilalang lubos dahan-dahan ang spiritual na buhay ang ating Panginoong Jesus. So mula nung na-born again po tayo, uhaw na po tayo sa mga spiritual na bagay at mula noon ang banal na Espiritu Santo ang siyang nangunguna at binago ang ating buhay. Amen po? Amen. Kaya ang title po sa ating pag-aralan sa hapon ito, An Encounter with God. Balikan po natin ang ating binasa. Ano sa Tagalog an encounter with God? Kasi English lang ang kasi mas so ang pagtagpo sa Diyos. So, ang tanong, how did Moses encounter God? Balik na po tayo sa ating binasa na verse. Kung balik tanawin po natin ang buhay ni Moises, bago po ang encounter sa burning bush, alam po natin ang story ni Moises. Sino pong alam ang story ni Moises? Halos lahat tayo, tapos i-review lang po natin yung kanyang buhay. Si Moises po ay isang anak ng Hebrea, salipig ni Levi, at ito po siya ay ang panahon po ni Joseph ay tapos na. Iba na po yung naging hari. Ngunit doon po sa Egypt,
dumadami ang mga Israelites, kaya yung paraon na nandun sa panahon ni Moises, sa panahon ni Moises, mabilis dumami yung mga Israelites. Kaya yung hari ay medyo natakot. Kaya nag-order po siya na ang lahat ng mga hilot, pag inisinilang ang batang lalaki, papatayin ng hilot. Ngunit ang mga hilot po, Hebrea sila. Kaya nagtataka po yung paraon, bakit dumadami pa rin na may order na po siya na patayin ang mga sanggol na lalaki. Yun po pala, hindi pinapatay ng mga Hebrea dahil may takot sila, may banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya ang dahilan nila, bago kami makarating na tulungan na maipanganak sila, nakapanganak na, pero hindi po yun totoo, takot po sila na pumatay. So nag-order ulit ang paraon na lahat ng mga isisilang sanggol na lalaki ay patayin at dahil sa ilog. Doon sila itatapon. Ang mga babae lang na sanggol ang kanilang bubuhayin. So, nung panahon na yon, si Moises ay pinanganak magandang bata, tinago po ng kanyang ina hanggang 3 months. At isang araw, hindi naisip nila na hindi na pwedeng maitago dahil lumalaki. Ito version ko lang ha, shortcut. So, isang araw, inutusan yung kapatid ni Moises, si Miriam, na dalhin sa ilog Nilo yung bata para kung ipadadalhin doon, kung ano ang maging destino ng bata. So, at timing naman doon na naliligo yung prinsesa, yung anak ng Faraon. So, sa madaling sabi, nakita ng mga katulong, nakita ng prinsesa at sa shortcut inampon. So, nung nagbibinata na si Moses, doon, shortcut na po, bali doon na lumaki si Moses sa palasyo. Naging parang anak-anakan ng adopted ng prinsesa. Nung binata na po si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang mga hirap at pagtitiis nila sa lugar na iyon at nakita niya na may nangyari isang araw na ang isang Egypto sinaktan yung isang Hebreo. At dahil nga nakita niya yon, nung wala nang makakita, pinatay niya. Kasi sinaktan yung Hebreo na kababayan niya. So, pinatay niya ito at nilibing sa buhangin. The next day, bumalik doon si Moses at may nakita na naman siyang 2 Hebreo na nag-aaway at sinita niya. Sinagot siya, gawin mo ba ang ginawa mo kahapon sa Egypto? Hindi alam po ni Moses na may nakakita yung pagpatay niya sa Egypto. So, natakot siya dahil nalaman niya may nakakita at siya'y tumakas papuntang ilang sa Madian. At ang Faraon din po ay alam niya na ginawa ni Moses yun at siya po ay wanted na. So, sa madaling sabi, napunta sa ilang si Moises, doon na po siya nakahanap na kanyang naasawa at siya po doon ay nag-alaga ng mga tupa sa kanyang biyena na si Jethro. So, sa lahat ng story na ito, lumipas ang mahabang panahon, ang paghihirap sa pag-aalaga ng mga tupa sa ilang ay pinahintulot ito ng Diyos sa buhay ni Moises sa paghahanda sa haraping tungkulin na pangangalagaan ang kawan ng Israel at pagliligtas sa pag-aalipin ng mga Egypto. At doon na nga na-encounter ni Moises ang Diyos. Gaya ng ating mga buhay, pinapahintulot ng Diyos na dalhin tayo sa ilang. Dalhin tayo sa mga pagsubok bago natin maranasan ang divine intervention ng Lord at bago natin maranasan ang mga himala. At bago matanggap ang mga pagpapala for His glory, bago tayo magamit for His glory. So, ang question, how did Moses encounter God? Di po ba ang sabi dito, in a burning bush, kitang-kita ni Moises na naghiliyab ito ngunit hindi nasusunog. Sa verse Exodus 3:2-5. So, ma-imagine po natin yung parang maliit na puno, nasusunog, pero hindi nakukonsume. Ibig sabihin, patuloy na umaapoy. So, pag-aralan natin na yung encounter ni Moises sa burning bush, anong significance?
Anong ibig ipahiwatig ng Lord yung encounter na yon? So number 1, ano po bang ibig sabihin ng encounter? To meet, or to experience. Yun po ang ibig sabihin ng encounter, para maunawaan po natin. So, the encounter of Moses in the burning bush signifies, number 1, revelation of God's holiness. Bakit po revelation of God's holiness? Ano yung sabi sa verse 5? Take off your sandals, for the place you are standing is holy. Amen. Di po ba? Sinabi sa verse 5, sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Kaya nung encounter ni Moises sa burning bush, nandoon po ang manifestation of God's presence. Kasi pinatanggal po yung sandals. Bakit hindi t-shirt or yung suot niya ang pinatanggal, yung ibang bagay? Bakit sandalias? Anong ibig sabihin? Dahil ang sandalias po, pag tayo po ay lumalakad, kahit saan nakakarating, kasi marumi. Di po ba dumidikit ang lahat ng dumi? So, sabi ng Lord, take off your sandals for the place you are standing is holy. Kaya to encounter with God is to be pure. We need repentance. We must take off the impurities of our lives because God is holy. Kaya po, hindi po natin maranasan ang kapangyarihan, ang presensya ng Diyos kapag tayo po ay may kasalanan. Mula noong nasa old life pa po tayo at bago natin tinanggap ang Panginoon Jesus, di po ba nandun ang tunay na repentance? Pagsisisi sa ating mga nagawang kalikuan, kasalanan, bago po natin maranasan ang presensya ng Diyos, kailangan po mag-repent. So, kagaya po sa gold. Ang gold po, yung mga susuot nating gold, idinaan po ito sa apoy para tanggalin po yung mga impurities. Kaya nagiging pure gold siya kahit na lagyan mo siya ng atseto, mga detersibo, pure po kasi hindi po siya nagbabago. Kaya yun po ang nais ng Lord. Bago tayo makalapit sa kanyang presensya, we have to ask forgiveness, repentance, and the cleansing power of the blood of Jesus and have a pure heart. Kailangan po natin a pure heart para makalapit po tayo sa Panginoon. Ang pangalawa po, ano po yung revelation sa kanilang encounter? God reveals His personal nature. Ano po yung personal nature? Ano po, pinahayag po ng Diyos kung sino siya kay Moises. Ang sabi po, I am who I am, sabi niya. Sa verse 14, basahin po natin ang sabi doon. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga, sabihin mong sinugo ka ni ako nga. Ni Yahweh ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. So, dito po, ang Diyos po ay pinakita po niya, pinahayag niya, siya ay self-existing. Kahit wala tayo, may Diyos. He's the creator of everything. It is a declaration of His uniqueness and sovereignty. Kaya kung ang Diyos, kung wala ang tao, Diyos pa rin. Ngunit ang tao, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Amen po? So, ang number 3 po, the call and mission of Moses. Ang encounter po nila signifies the call of Moses by God to lead Israelites out of slavery in Egypt. May plano ang Diyos sa kanyang buhay. It illustrates Moses' transformation from shepherd in exile to a leader of a nation. Kaya, hindi po ibig sabihin na ikaw ay mahina, siya ay nag-aalaga lamang po ng tupa. Kung lalapit ang Diyos at may purpose ang Diyos sa iyong buhay, kahit ikaw ay mahina, ang Diyos po ang bahala sa iyo. Kasi si Moses, from a shepherd in exile to a leader of a nation. Kapag ang Diyos po ang kumilos sa ating buhay, anumang kahinaan mo, ikaw ay bigyan ng Lord ng mission. At yun ay magagampanan mo dahil sa grace ng Lord na tutulong po sa atin. Kaya when God calls you because He has a purpose and plan in your life. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, may plano ang Diyos sa iyong buhay. Kaya naririto tayo dahil tayo ay pinili at may plano ang Diyos sa bawat isa po sa atin.
At ang plano po ng Diyos, God wants to prosper us and not to harm us. Diba? Sa Jeremiah 29:11. Let's claim that verse. Hindi po na plano ng Diyos na i-harm po tayo, na bigyan tayo ng mga pagsubok. Kung hindi, ang plano po ng Diyos ay tayo po ay ipoprosper, abundance, overflowing blessing. Amen po. At healing. Kung tayo man ay may sakit karamdaman, i-heal tayo ng Lord. Kung mayroon tayong mga emotional na mga problema, i-heal ang emotional nating mga problema. So, number 4, always, yung encounter po, always the assurance of God's presence. Nandun po ang sabi sa Exodus 3:12, I will be with you. Pangako po ng Diyos na palagi natin siyang kasama. At ang pangako ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos sa Hebrews 13:18, God is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung anong nangyari noon, anong pangako ng Diyos kahapon, magaganap din ngayon at magaganap din sa future. Dahil yun po ay salita po ng Diyos. God promised Moses, His presence always be with him. So, di po ba? Ano po yung Joshua 1:9? Ang pangako ng Diyos. That God promised that God is with us wherever we go. At hindi niya tayo maiiwanan ni pababayaan man. So, ganun din po sa ating mga buhay. Hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man, lalo tigit kapag tayo po ay nakaka-encounter ng mga problema. Yung encounter po sa burning bush reveals God's compassion in action. Doon sa burning bush, it reveals God's awareness and concern for the suffering of His people. Kung basahin po natin ang Exodus 3:7, pwede ilagay sa Tagalog, Exodus 3:7, basahin ko po. Kasi it reveals the compassion of God sa kanyang mga anak. 3:7. Ang sabi po dito, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. So, God is not blind. At hindi po siya bingi na hindi nakikita ang ating mga sufferings. Siya po ay nakikita niya lahat ang mga problema, mga dinadanas natin, anong nilalaman sa ating isip, anong nilalaman sa ating puso, na yun ay because He is compassionate. Kaya doon sa burning bush, nakita natin, doon na-reveal that God is aware and concerned of the sufferings of His people. Kaya pag may mga problema po tayo, sasabihin natin, Lord, ba't hindi mo ako nakikita? Di po ba kung minsan dumadating sa atin, Lord, hindi mo dinirinig ang aking pananalangin. Ngunit ang Lord po, alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat ng ating mga dinadanas. So, it demonstrates God's empathy and His commitment to deliverance and justice to His people. Kailangan ng Lord, sabi niya, nakikita ko ang aking anak, nasa pagsubok, nasa suffering, naghihirap, kailangan ko ng kumilos. Kaya, kung minsan gagamit ang Panginoon ng isang tao para maabot ka. Kasi kung minsan hindi direct, gagamit siya ng iyong kaibigan, ng iyong kapatid sa pananampalataya, para maabot ang iyong pangangailangan, ang suffering mo. Kung minsan may mga financial tayong mga problema, magtataka na lang po tayo at may tatapik sa atin, nangungusap na po pala ang Lord sa isang kapatid at aabot ka, nagtataka ka rin sa sarili mo, bakit kaya nahipo akong bigyan yung kapatid? Yun po pala, pray na siya ng pray, ang Lord po ay nahabag dahil nagsasuffer po siya, wala po siyang pambayad sa school ng anak or mga importanteng bagay. So, ganun po tayo inaabot sa panahon ngayon ng Lord. So, ang number 6 po, yung encounter, it leads us to faith and obedience. Kasi ganun din po ang nangyari kay Moses. Kung babasahin po natin sa Exodus 4:17 to 18. Ang sabi, dalhin mo ang iyong tungkod pagkat yan ang gagamitin mo sa paggawa ng kababalaghan. Kaya, ibig pong sabihin, sumunod po si Moses. So, it leads us to faith and obedience. Moses' encounter with God at the burning bush marks the beginning of his deep trust
in God. Ibig sabihin yung lumalim ang pananampalataya despite of challenges and doubt. Ibig pong sabihin, meron din po palang dumating sa buhay ni Moses na yung sa pag-meet nila sa burning bush, meron po siyang pag-aalinlangan. Di po ba? It naalala po ninyo na sabi niya, Lord, bakit ako? Bakit hindi naman ako marunong magsalita? Di po ba? Ganyan din po sa ating buhay, di po ba, pag inataasan tayo kung minsan, ba't ako? Ba't marami naman dyan iba? Normal po yun. Si Moses naranasan niya. Bakit ako na lang palagi? Bakit, Lord, ako ang utusan mo? Marami namang mas magaling. Marami namang masigit sa akin. Kaya, ang sabi niya, Lord, ako ay utal-utal. Dahil matagal po siya sa ilang. Hindi ako makapagsalita ng mabuti. Anong sabi ng Lord? Medyo nagalit na po ang Lord ng bandang huli sa kakareklamo. Kaya ang tao, normal pala yung reklamites, no? Pero, ano ba ang gusto ninyo? Ano ba ang gusto ninyo? Pag inutusan, sa literal, mag-oo ka at hindi mo sinunod? O mareklamo ka pero sumunod? Anong mas mabibless doon ng Lord? Normal pala kung minsan nagre-reklamo. Ay, ako na, ang hirap niyang pinapagawa, pastora. Ang prayer leader na kaagad, di ba? Di ba ba, no? Pero yun pala, pray ng pray si pastora. Tapos, nung tumawag or nag-text pa sa tatayuan ko. Di po, nakaka-bless, di po ba? Pero yung sabi, palaging nagpipresent, ako ba? Kaya ko yan. Yes, pero absent. One day before, hindi na nagpakita sa church. Pastora, ako ay may sakit. Kaya mas maganda na po yung, parang hindi siya sumusunod, pero alafine na-touch siya ng conviction. Tapos sabi, tatayuan ko for the glory of God. Amen po. Kaya sabi ko, normal pala ito. Noon pa nangyayari na kay Moses na siya po ay nag-doubt. Kasi sabi niya, ako ay hindi karapat-dapat. Ako ay mahina. Kasi ganun ang ating palaging radyonamento. Dahil kulang po tayo sa pagtitiwala sa Diyos. So, kung susuriin po natin ang Biblia, meron pong mga men of God who doubted. Meron namang men of God na buong-buo ang faith. So sila po, men of God, kuminsan kaya sa atin, makikita natin, normal din po pala na kuminsan nagpo-question tayo sa ating faith. Pero ang importante, alafine, sinasagot ng Lord yung mga katanungan natin. So, ang doubt po kasi pag-aalinlangan, ito po'y harang upang malayang makakilos ang Lord sa ating mga buhay. Kaya sabihin mo sa iyong kapatid, huwag ka nang mag-doubt. Manampalataya na trust in God, mag-trust sa Lord. Amen. So, sa pananalangin, di po ba sa pananalangin, dapat buo ang ating faith sa prayer upang sagutin ng Lord ang ating mga pagsamo. James 1:6-7. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Kaya sa prayer, bakit sinasagot ang ating pananalangin? Because we believe, we trust God 100%. Haluan mo ng doubt 1%, hindi sasagutin ng Lord. Dahil yun po ay ayaw ng Lord na ikaw ay nagda-doubt. So, ito po ang mga men of God na nasa Bible na nag-doubt din po sila. Na nagkulang ang kanilang pananampalataya. Si Thomas, di po ba? Alam po natin si Thomas, yung isa sa mga disciples. Ang prinsipyo niya ay to see, is to believe. Kailangan makita mo ng proba kasi he doubted Jesus' resurrection until he could see that and touch Jesus' wound himself. Tapos na nag-resurrect na po si Jesus, nag-meeting po ang mga disciples sa isang place at si Jesus po ay pumasok. At nakapinid yung pinto pero nakapasok si Jesus because he has glorified body. Ang saya ng kanyang mga disciples dahil dumating ang Panginoon Jesus, sabi niya, peace be with you. Ngunit ang absent lang po doon ay si Thomas. So, ibig sabihin, nung nakita nila si Thomas the next day, o anong araw after nung kanilang encounter doon, ayaw niyang maniwala. Anong sabi niya? Hanggat hindi ko maipasok ang kanyang daliri sa
butas ng kamay at sa tagiliran hindi ako maniwala. Akala nila naggagawa-gawa lang ng story ang mga disciples. So, he doubted Jesus' resurrection. Jesus did not rebuke Thomas for his doubt, but instead invited him to find evidence he needed to believe. Anong sabi nung next na naman nilang encounter? Nandun na po si Thomas at dumating po si Jesus. At dumating si Jesus, sabi ni Jesus, ipasok mo ang iyong daliri sa butas ng aking kamay at sa tagiliran. So ang sabi ni Jesus, huwag ka nang, ang sabi sa verse 27, John 20, verse 27, huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka. Yun ang sabi ni Jesus. Anong sagot ni Thomas? Sumagot si Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Naniwala na siya dahil nakita niya may proba na naipasok ang kanyang daliri sa butas ng kamay ng Panginoong Jesus. Pero hindi po nakakalugod na tayo po ay nagda-doubt na to see is to believe. Dahil sa spiritual po, believe first and you will see the greatness of God. Amen po. So, ang story pong ito reassures us that Jesus understands our need for assurance. Kung minsan, naunawaan din pala ng Panginoong Jesus na tayo kung minsan, kailangan natin reassured. Kagaya ng kay Thomas, kung minsan dumadating ang pagkakataong iyon, para ipakita talaga ng Lord na siya ay makapangyarihan, na talagang totoo yung kanyang sinasabi. So, si Thomas nga, nagda-doubt na siya ay kasama na niya ang Panginoong Jesus sa mga himala. How much tayo kung minsan, kaya hindi na ini-encourage tayo, ngunit ang nais po ng Diyos na iparating na talagang tayo ay manalig. Kapag sinabi po ng mga disciples na nakita nila, huwag nang mag-doubt, kasi hindi naman sila pwede mag-imbento ng mga salita. So, si Peter, sa Matthew chapter 14, 28 to 33, di po ba yung nangyari sa bangka? Nauna po yung mga pumalaot yung mga disciples sa gitna ng dagat at si Jesus ay nananalangin na iwan. Tapos nung sumunod si Jesus, naglalakad sa tubig. Sumunod si Jesus sa kanila at nakita nga nila sa malayo na may lumalakad sa tubig. Sinabi pa nila, multo. Ang sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. So, gusto ni Pedro na lapitan si Jesus. Kaya sabi niya, kung talagang kayo iyan, Panginoon, papariyanin mo ako. At lalakad din siya sa tubig, ano? So, ano sabi ni Jesus? Halika dito. So, sa madaling sabi siya ay lumakad sa tubig, papalapit kay Jesus. Dahil tinawag siya ng Panginoon, dahil gusto niyang lumapit. At kaya lang nung naramdaman niya ang hangin na dumaan, ang hangin, na-distract po siya sa hangin at siya ay natakot at nagsimulang lumubog. So, ibig sabihin, if we focus our eyes unto Jesus, dahil huwag kang tumingin sa tubig, kung nag-focus siya sa paningin niya kay Jesus, kahit na may hangin, dahil ang sabi ni Jesus, halika. Ngunit, na-distract po siya sa mga environment, sa hangin, sa tubig. Naramdaman niya na mayroon palang tubig. Hindi na niya nakita ang Panginoon, dahil tinanggal niya ang kanyang paningin sa Panginoon. So, ganun po din po sa ating buhay. Kapag nakatuon po ang ating paningin sa Panginoong Jesus, straight po tayo na makarating. Ngunit kung tingin po tayo ng tingin sa mga distractions sa palibot, sa tubig, sa hangin, mga distractions, mga pagsubok, tayo po ay unti-unting lulubog. Hindi po tayo ang lulubog, yung physical, kundi lulubog po ang ating pananampalataya. At tayo din po ay lulubog sa church. Hindi na po tayo makapunta sa church, lumubog na yung faith. Dahil nga tingin ng tingin sa kahit saan. So, yun po ay ang example ni Peter. So, anong sabi ni Jesus sa kanya? Inabot siya ng Panginoong Jesus, napakaliit ng iyong pananalig. Bakit ka nag-alinlangan? Yun ang salita ng Panginoon sa kanya. Kung minsan, ganun din po ang ating pagtitiwala sa Diyos. Nadidistract po tayo sa mga bagay, sa mga circumstance, sa mga trials, sa mga difficulties, at umpisa na po tayong lumulubog. So,
We must focus on Jesus and don't entertain mga distraction para po tuloy-tuloy po ang ating paglagad bilang Kristiyano. And God has the power to equip us and give us strength, wisdom, and anointing upang masunod po ang kanyang kalooban for His glory. Kasi kung minsan, tinatamnan po tayo ng kaaway, ng mga sa ating isip, ng mga negative things upang hindi tayo makasunod, upang ma-distract po tayo sa ating paglilingkod. So, what happened after you encountered God? Tayo, self-evaluation. Ano pong nangyari sa atin after we have encountered Jesus in our lives? May changes bang nagaganap sa ating buhay? Dahil kung walang changes, may problema. Dahil after po natin na-meet, na-encounter si Jesus, automatic po, may changes po. Kahit na dahan-dahan, hindi naman po automatic ang changes, pero dahan-dahan may nakikita pong changes sa ating buhay. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, old things are gone, new things has come. So, yun nga kaya tinatawag nga born again, dahil we are born again in the Spirit. Binago tayo ng Panginoon after po natin tinanggap ang Panginoong Jesus. Kaya, puspos po tayo ng fruits of the Holy Spirit. Ano po ba yung fruits of the Holy Spirit? Siyam. Galatians 5:22-23, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Alam po ba kung isasama rin natin, kahit yung dalawa, ang beginning at the end, pag mayroon ka nun love at saka self-control, nandyan na, pasok na po lahat yung mga iba. Kasi kung may love ka, may joy. Kung may love ka, may peace. Kung ikaw naman po ay may self-control, mayroon kang gentleness, no? Kaya, anuhin natin yung love at saka self-control, pasok na po lahat, nandyan na po lahat. So, kaya dahan-dahan, dahil hindi naman po automatic ang pagbabago. Amen po. Ang mga mahihiyain dyan, kapag na-born again, nagiging koradyoso. Di po ba? Sa pagtayo dito, sino po bang mahihiyain na pag tinayo dito? Talagang very anointed, prayer leader. Sino po yun? Yung mga mahihiyain, Sister Lorna, glory to God. Marami dyan, mahihiyain, pero pag tinayo, talagang to God be the glory. Meron dyan matakutin, natatakot ako pastorang itayo, natatakot, puro na lang takot ang sinasabi noon. Nung na-born again po, maging matapang. Kahit anong ibigay na assignment, yes nang yes, to God be the glory. Noon, walang alam. Ngunit nung na-born again at sumasakanyan po yung Holy Spirit, binibigyan na po ng wisdom, knowledge, understanding, anointing, at sa tuwing tatayo, nakaka-bless po, di po ba? Noon, ang mahihina, siya palaging mahina, parang mahina yung matamlay. Ngunit, nung binigyan siya ng lakas ng Lord, glory to God, talaga naman parang, hindi naman bagyo. So, ang Lord po nagbibigay ng power. God indwells and gives him power. Ang mga negative thinker noon, naging positive. Kaya dapat wala ng positive thinker. Talagang, kahit negative na yung sitwasyon, nagiging positive because alam mo, may gagawin po ang Diyos. Ang mga walang trabaho, anong gagawin ng Lord kapag tayo nagtitiwala sa Kanya? Magkakaroon. Ang mga walang pera, bibigyan. Amen. Ang mga walang pera, lalo siyang nagbibigay. Kasi alam niya yun ang susi ng pagpapala. Ang may sakit, pinapagaling. Because ang awit natin kanina, God is my healer, physical, emotional, and spiritual. Complete healing. Ang mga confused, hindi niya alam ang gawin, confused siya sa mga decision making, nagkakaroon ng peace, kapayapaan. Hindi yun nabibili. Ang mga, hindi po, peace. So, God's intervention, His grace, and His power is displayed when we believe and trust in Him. Nadi-display po kasi ang kapangyarihan ng Lord kapag may binago tayo ng Lord. Makikita na ang Diyos na kumikilos sa kanyang buhay. Sa totoo lang po ako ay mahiyain.
Ayan, ang kapatid ko si Sorella, siya ay extrovert, ako naman introvert. Palagi ako nagtatago nung panahon ng college. Sabi ko sa nanay ko or high school, ako na lang maiwan sa tindahan. Dahil pag sa tindahan ka, nakaupo ka lang. Sila ang palaging umaalis. Pero kapag po tayo pala tinawag ng Lord, yung hiya mo, tatanggalin. Nawawalang hiya ka dahil nawawalang hiya, hindi walang hiya, nawawalang hiya. Para maipahayag mo ang Diyos. Mapahayag. Amen, amen. Nawawala yung hiya. Para lang, bibigyan ka ng courage, bibigyan ka ng lakas ng loob, bibigyan ka ng lakas ng loob na magpahayag ng kapangyarihan. Amen. I-indwell sa'yo ang anointing para sa totoo lang po, dahil talaga ako nakikita ko yung aking sarili nung sinabi niya ni Rev na ikaw ay magtuturo, hindi pa i-ordain. Sabi ko rin, paano ako magtuturo? Ako karami ko pong, para akong si Moses. Ang dami kong reklamo. Hindi ko kaya yan, hindi ko ano. Tapos, sinasagot ng Lord sa verses na ikaw ay magpahayag. Kaya sumusunod ako dahil ang Lord ang confirm. So kahit na hindi po tayo, yung mahina lang po tayo, kapag tayo po ay nangusap na po ang Diyos, ano Sister Josie? Kapag nangusap na po ang Lord sa atin, talaga po wala po tayong magagawa. Dahil pag tumayo ka na po dito, hindi na po hihinto ang ating bibig. Ipahayag na po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Glory to God. Salamat po. Dito naman po, mga men of God sa Bible na talagang sobra-sobra naman ang faith. Talagang sila po ay kahit na tinatawanan na sumusunod sa Panginoon. Ang una po si Noe. Kasi kanina yung mga nagda-doubt, no? Dumating din sa kanilang buhay na nagda-doubt. Pero alafini sumunod din po sila sa Panginoon. So si Noe po, alam po natin ang story ni Noe na siya po ay pinagtatawanan dahil siya po ay gumagawa ng daong sa taas po ng bundok. At alam natin, nangungusap ang Diyos sa kanya na siya ay gagawa dahil gugunawin niya yung magbabaha po, darating ang baha. At dahil ang mga tao po doon ay masama na lahat, and God find Noe a righteous man. So sa atin pong mga buhay, kung minsan dumadating din po na kinukutya, tinatawanan dahil sa ating obedience. Di ba nung baka born again po natin, may dala tayong Bible, ayan na naman si Hallelujah, ayan na naman yung born again. Tinatawanan po tayo, ayan na naman si Alive, Alive. Kami noon, Sorella ko, tawa sila, ayan na naman sila, Alive, Alive, kasi nagkakanta kami, Alive, Alive, dun sa bahay. So, sa atin pong pagsunod, kahit tinatawanan po tayo, kahit na pinipersecute tayo, dahil sa ating pagsunod po, nasisave po tayo. May pagpapala po. Dahil example po sa buhay ni Noe, na siya po itinatawanan, ngunit siya lang po at ang pamilya niya at sinunod niya ang Panginoong Diyos. At siya po ay naligtas. Lahat po ay namatay sa baha. So sila po yung mga buo ang pananampalataya. Kahit na pinipersecute, tinatawanan, kaya tayo kahit tinatawanan tayo, pinipersecute sa ating pagsunod, may pagpapala. Amen po. Ang pangalawa, si Abraham. He is the father of faith. Nung sinabi ng Diyos sa kanya na yung anak mo ay handog mo sa akin, nag-iisang anak, si Isaac. So, nagreklamo po ba si Abraham? No. Sa isang magulang, napakasakit po na ihandog ang anak, papatayin mo ang iyong anak bilang handog sa Diyos. Ngunit ang faith po ni Abraham, alam niya, kung mapatayin man niya ang kanyang anak, alam niya, bubuhayin din ng Diyos. Yun po ang kanyang faith. So, alam natin ang story na hindi naman napatay si Isaac dahil nung action na ng papatayin ni Abraham, pinigil siya ng Diyos at iba po yung inalay, yung animal po ang inalay. So, ibig sabihin na sa ating mga buhay, kahit na may pinakamahirap na misyon o pinapagawa ang Diyos, kung buo ang pananampalataya po natin, at alam natin na hindi iyon mangyayari. Kasi testing sa atin madaming test ng Lord. Para siya ay magtiwala sa atin. Dahil may mga kumpiting ibinibigay sa atin na yung mga medyo mahihirap. Ngunit
itetest po niya tayo. Kapag pumasa po tayo sa test, doon pa niya tayo bigyan ng medyo mataas na responsibility. At ang mga pagpapala na at desire ng ating puso ibibigay. So, ang pangatlo na halimbawa na buo ang faith si Shadrach, Meshach, and Abednego. Di po ba palaging natuturo dito na mas gustuhin nilang itapon sa pugon na mainit 7 times kaysa luluhod o yumuko sa statue ni King Nebuchadnezzar kapag tumutunog po yung musika. So, ibig sabihin, yung faith po nila even sa kamatayan, kahit mamatay na kami, di ba? Tinapon sila sa pugon, 7 times ang hit. Ngunit hindi sila natatakot, kahit mamatay na. Ngunit anong ginawa ng Lord? Sinave sila. 3 silang nilagay sa pugon na napakainit. Naging 4 dahil nandun po ang Diyos na niligtas sila. Kaya sa ating aktual na buhay, kahit itapon tayo sa napakainit na pagsubok, sa mga pagsubok na ating nararanasan, napakainit, kung minsan ang tindi. Ngunit alam natin na hindi tayo pababayaan ng Lord. Amen po? Bariyan ang Diyos every time na may pagsubok sa ating mga buhay at tutulungan niya tayo na ma-overcome natin ang mga ito. So, si Daniel, yung preaching nung last Sunday, no, itinapon sa Den of Lions, hindi siya nagreklamo. Kaysa naman hindi siya mananalangin. Tinapon siya doon, anong ginawa ng Lord? Tinikom ang bibig ng lion. So sinave din po siya because his faith is very strong, faith and obedience, kaya siya po iniligtas ng Lord. Sa New Testament, si Paul po, after po siyang na-born again, doon pa po talagang binigay niya ang kanyang buhay for God's glory. Na alam natin ang buhay ni Paul sa New Testament na he encountered Jesus to the road of Damascus. At alam natin ang kanyang past. Ang past po ni Paul ay siya po isang kriminal. Mamamatay. Pinapatay niya ang mga sumusunod kay Kristo, kay Jesus. So, noong na-encounter niya ang Panginoong Jesus sa road of Damascus, nabago po ang kanyang buhay. Ibig sabihin, nung na-encounter niya doon, siya po'y napasubsob at sabi ng Panginoong Jesus, bakit mo ako inuusig? Kaya nakita ko dito na kahit ikaw ay napakasamang tao, isang kriminal, kung ikaw ay tatawagin ng Lord, ikaw ay babaguhin ng Lord, magiging kagamit-gamit for His glory kapag binago. Dahil si Paul po isang halimbawa, he is a persecutor of the followers of Jesus. Nangyari yung divine encounter ni Saul. Naging Paul po siya after nun. At siya po he fasted 3 days. And he prayed for 3 days. At inutusan po ng Diyos si Ananias para ipag-pray. At mula po noon, sumasa kanya ang banal na Espiritu Santo. And Saul was converted. Naging Paul. And he begins the mission of he is the one of the most influential apostles spreading the gospel of Jesus. Amen po. Nakaka-bless po yung story ni Paul. Dahil meron din po kaming alam sa lugar namin na siya din po ay mamatay tao. Siya ay nasa bilangguan. Ngunit nung na-touch po siya ng Diyos, siya po ay naging pastor. At naging pastor, siya po ay nagpiprit sa bilangguan. Ngayon, kailala namin ni Sister Ning. So, nakaka-bless po yung mga buhay na binago ng Diyos. At nagpagamit dahil ito po ay respond. Nasa atin po kasi kung hindi tayo mag-buo kay Lord, hindi po magagamit ang ating buhay. So, kapag nag-yes po tayo kay Lord, doon pa lang po mag-umpisa, magagamit tayo for His glory. So, sila po, yung mga men of God, si Paul, sila po ang nagpapatunay na totoo na may Diyos, na nagbabago sa ating buhay after we've encountered Jesus. They have encountered Jesus. God can transform even ang napakasamang tao. Lilinisin niya, babaguhin niya, para makita po, ma-display po ang kapangyarihan ng Diyos. Paano po ma-display ang kapangyarihan ng Diyos? Kung siya ay mabait na, yung hindi gaano makita, no? Mabait, ganyan. Pero kung yung mga kriminal, kagaya kay Paul, nakikita talaga ang glory ng Lord, ang pagkilos ng Lord sa kanilang mga buhay. So, mas pinipili ng Diyos ang mga mahihina, ang mga lulong sa bisyo, ang may kakulangan, at may mga kapansanan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan to
to display His power, that we may believe that He is the omnipotent God and the miracle worker. Kaya huwag po tayong mag-alala kung tayo ay mahina lang ako, hindi man ako nakapag-aral, hindi ako marunong manalangin, hindi, puro wala, no? Because God will equip you. Kapag in-equip ka ng Lord, magugulat na lang kami dito. Ikaw na palang nagpipreach. Amen po? Kasi ang Diyos ganyan, full of surprises ang Lord. So, ang tanong, how about us? How did we encounter Jesus? Iba-iba po ang ating naranasan. Iba-iba po ang personal encounter po natin, di po ba? Naranasan po ba natin na dinala din po sa ilang bago tayo nakatanggap ng mga pagpapala? Naranasan din po ba natin ang nagkasakit at doon natin na-encounter ang Lord? O na-encounter mo ang Lord sa magulong sitwasyon sa pamilya? O nasa bisyo? O nasa deep crisis sa financial? O nasa emotional ka na problem? O nasa bingit ka ng kamatayan, kaya doon ka tumawag, Lord, I need you. Kaya doon kayo nagka-encounter ng Diyos kasi sinuko mo ang iyong buhay. What happened to our lives after we encounter Jesus? After we born again? Kung i-evaluate po natin ating sarili sa bawat isa, ang una po nagiging spirit-filled, amen? Nagiging spirit-led. Na nangunguna na po ang banal na Espiritu Santo sa atin. Naging masaya ang buhay, amen? Sino po naging masaya ang buhay nung natanggap ang Panginoong Hesus? Amen! Dahil kapag lumapit po tayo sa Panginoon, hindi po nagiging pangit ang ating buhay, kundi napapabuti po. Yun palagi ang naalala ko sa turo ni Rem. Kapag tayo daw ay lumapit sa Panginoong Hesus, hindi mapariwara ang ating buhay, kundi walang lumapit sa Diyos na napapabuti ang ating buhay. Di po ba? Nagiging masayang buhay. Sino po ang naging kontento kahit katamtaman lang dahil may Diyos sa kanyang puso? Di po ba? Palaging may kapayapaan. Amen po? Na kahit na huminsan dahil na dumating na hindi ka naman full sa trabaho, ngunit kontento ka na sa ibinigay ng Lord, pero nandyan po ang kapayapaan sa ating puso, ang kontentuhan, ang peace of mind, kaya glory to God. And we become obedient nung nakilala natin ang Lord. Naging submissive, amen po? Nagiging mga kagaya ng sundalo. Obey first before reklamo, amen po? Kaya yun po ang mga tunay na anak ng Diyos. Kung minsan, ang hirap sumunod, napakahirap dahil marami tayong mga may pamilya, may trabaho, tapos atasan tayo. Pero dahil sa Lord, magagawa po natin through His grace. Amen po? Kaya isipin po natin tayo po ay sundalo ni Kristo. Kaya frontline po tayo anytime na kailangan tayo na. By Avanti, okay Lord. Sunod po tayo. So, ang importante po reminders, focus our eyes unto Jesus para maka-obey po tayo. Kahit mahirap ang pinapagawa, sa grace lamang po tayo umaasa. So, ang isa pa po na mula nung nakilala natin ang Lord, there is power of forgiveness. Ito po ang nakatouch, no? Mula nung tayo po ay nakakilala na sa Diyos, nakapagpapatawad na po tayo because forgiveness allows us to reflect God's mercy, God's love, demonstrating God's love in action. Alam po ba natin ang forgiveness can heal? It heals relationship and have reconciliation. Wala na pong ibang pinakamasarap na buhay, kundi wala tayong kaaway, di po ba? Yung ang relationship natin okay sa lahat, yung nag-forgive po tayo. The Bible said we must forgive 70 times? 7. At sabi sa Matthew 18:21-22, love your enemy. Napakahirap gawin, ngunit kapag mahal po natin ang Diyos, may nagre-react. Kapag mahal po natin ang Lord, nagagawa po natin. Hindi po natin ginawa dahil sa ating kaaway, kundi dahil sa Lord. So, Paul's story is a testament to the theme of forgiveness. Kung paano siya pinorgive ni Jesus. Grabe po yung kanyang ginawa. Lahat ng mga tagasunod ni Kristo pinapatay niya.
Ngunit tingnan mo naman ang pagmamahal ng Panginoon sa kanya. That is the testament of forgiveness sa Paul's past, and he transformed him in a new creation to be used for His glory. Kaya nakaka-bless po yung buhay ni Paul dahil si Jesus na-forgive niya ang mga ginawa ni Paul at siya pa ang ginamit mightily for the Gentiles. Tayo po, naabot sa atin ang salvation. So, God has a great plan for you and for me. Bakit tayo tinawag? Nais niya magamit ang ating mga buhay for His glory. God has a great plan for you and me dahil may gusto siyang mission sa atin. Kung may pagsubok po tayong dumadating sa ating buhay, kung may dumarating man ang pagsubok, ito'y paghahanda sa atin for a great spiritual breakthrough, great blessing, promotion, and to live a happy, healthy, wealthy, and holy life. Kagaya po kay Moses, bago po nagamit si Moses, dinala po siya sa ilang, ang tagal. Kaya kung tayo man po ay dinala sa ilang ng mga pagsubok, handa-handa ka na at ang pagpapala ay parating na. Ibibigay na po ng Lord sa iyo. Hawak na, nasa dulo na ng daliri ng Lord, ibibigay na. Dahil kung nakaranas ka ngayon ng pagsubok, dahil may plano ang Diyos, at ibibigay na po ang desire ng iyong puso. So, ready na po ba tayong tanggapin ang mga pagpapala ng Diyos? May basahin lang ako isang verse yung binasa natin kanina. Exodus 3:8, yung binasa natin kanina, ang sabi, God promised to deliver His people from all trials, sufferings, afflictions, and will bring them into the land of promise, a good and a large land flowing with milk and honey. Tingnan ko nga sa Tagalog, basahin ko. Exodus 3:8. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Egypto, at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng Kanineo, Heteo, Amoreo, Perizzeo, Hebeo at Jebuseo. Kaya anong ang sa promise ng Lord? Idadalhin niya tayo sa promised land, a good land flowing with milk and honey. Kaya nakakaranas po tayo ng mga pagsubok dahil may plano ang Diyos, dalhin po tayo sa kanyang promised land. Ano bang promised land ng Lord? Yung mga pagpapala inilaan sa atin, ang eternal life, ang healing, dalhin po niya tayo sa, ang dami pong nakalaan para sa ating lahat. So mula sa kahirapan, dadalhin tayo ng Lord sa kasaganaan. Overflowing blessing, tanggapin natin. And in all aspects of our lives, healing, prosperity, financial, blessing, lahat ng klaseng pagpapala, idadalo po ng Lord. Iyan ay pangako po niya sa atin. So, ang conclusion po, ngunit bago po natin matanggap yun, kailangan po, we must believe. Diba? Ang sabi nga kanina, believe that God is a healer. So, believe and you will receive the deepest desire of your heart. Conclusion, 1 Peter 2:9. But we are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into the marvelous light. Tinawag po tayo ng Lord mula sa dilim at dinala po tayo sa kaliwanagan. Ang challenge po, ano po ito, individual na parang i-recall po niya yung kanyang pagkatawag, no? Can we recall our first encounter, self-evaluation? Can we recall our first encounter with Jesus? Isipin po natin, kailan ko ba na-encounter ang Panginoon, ang first encounter? Kung paano niya tayo tinawag, paano kanya tinawag, kung paano kanya binago, kung paano siya gumawa ng himala sa iyong buhay. Can you recall the goodness of God in your life? Kasi kung hindi po mabuti o napakabuti ng Diyos sa ating buhay, wala po tayo dito ngayon. Amen po? Kaya napakabuti po ng Diyos at hanggang ngayon narito po tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa Kanya. At can we recall na mula noon hanggang ngayon, hindi Kanya pinabayaan.
iniwan man ni minsan. Dahil every time na dumadaing po tayo, lumalapit po tayo sa Diyos, nariyan po siya. Amen po? So, God loves you and me so much na hanggang ngayon, nais po niya na maranasan natin palagi ang kanyang presensya. So, hanggang dito na lang po, glory to God. At tayo pong lahat ay tumayo at tawagan po ang music team.